Itong si Tukmol, kinupkop at inaruga ng nanay ng kanyang nobya. Ngunit nagawa pa rin niya itong tanggalan ng karapatang mabuhay. Bakit? Teka, kwento ko sa inyo. Simulan natin ang kwento kay Ronald. 20 years old, nakatira sa Cavite, at meron siyang napakalaking problema. Ayaw sa kanya ng nanay ng girlfriend niya. Ito, si Nanay Evelyn Sayos. Tawagin nating Evelyn. 54 years old, biyuda na meron dalawang anak, na sina John, 24 years old, masipag na college student, at si Joanna, 16 years old. Siyempre siya yung jowa ni Ronald. Bukod sa nabuntis ng maaga ni Ronald si Joanna, di ko na alam kung ano pa ibang rason kung bakit ayaw sa kanya ni Evelyn. Siguro kasi wala siyang stable na trabaho, or baka di pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Pwede rin tamad. In short, palamunin. Ewan ha, di ako sigurado. Pero, ayon kasi sa mga kamag-anak at kapitbahay, si Evelyn madalas ang gumagastos para sa pagbubuntis ni Joanna. Siya pa ang nagluluto ng pagkain ng magkasintahan. Kahit ayaw niya kay Ronald, kalaunan, ay pinatuloy na niya ito sa kanyang tahanan at itinuring na tunay na anak. Likas na mabait at mapagmahal kasi talaga si Evelyn. Gayunpaman, syempre di may iwasan ang away sa pamilya. Like, "Anak, pwede naman kasing crush muna. Bakit may sequel agad?" "Love ko kasi eh." "Love? Hindi nga marunong magluto ng pansit yung love mo." Pag napapagalitan ni Evelyn si Joanna, nadadamay si Ronald. I guess, nauungkat din yung maagang pagkabuntis ni Joanna. Hindi naman masisisi si Evelyn. Kasi bilang ina, gusto niya yung makakabuti para sa anak niya. Gayunpaman, sa paningin ng iba ay tila maayos ang kanilang pamilya. Kapag nakita mo sila, hindi mo iisiping madala silang pagalitan ni Evelyn. Meanwhile, si John, chill lang, busy sa thesis. Wala siyang idea na habang nag-aaral siya ng research methodology, ay may mas malalim na case study na pala sa bahay. August 1, 2016, muling sumiklab ang matinding pagtatalo sa bahay. Puno ng sigawan at sumbatan. Pinaniniwalaang naungkat na naman ang maagang pagbubuntis. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang naubos ang pasensya ni Ronald. Sa halip na magsumikap o bumukod kasama si Joanna, mas pinili niyang tanggalan ng karapatang mabuhay si Evelyn. So kinausap niya si Joanna like, "Be, ubos na pasensya ko sa nanay mo. Gusto ko na siyang mawala." Si Joanna naman, "Anong gagawin natin?" "Basta, ako bahala." Okay. Makalipas ang isang linggo, August 8, birthday ni Evelyn. Sa tingin ko, sa panahong ito pa lamang nila pinag-isipan ang paraan kung paano nila ito isasagawa. "Ma, sa sunod na lang yung gift namin sa'yo ha. Surpresahin ka namin." "Okay anak." August 16, 2016, nagpaalam si Jan na hindi siya makakauwi dahil sa kanyang thesis. Nakita ng pagkasintahan ng kanilang hinihintay na pagkakataon. So kinabukasan dahil wala si Jan sa bahay, napagpasyahan nilang ituloy ang matagal nang binabalak. So tinawag ni Joanna nanay niya. "Ma, tara na!" "Sige na!" Pakatapos, si Ronald nakatago sa gilid. Pagbaba ni Evelyn, pakak! Pinukpok siya ni Ronald ng martilyo sa ulo. Unfortunately, bumagsak siya at nawala ng malay. Kaya hindi na niya naipagtanggol ang kanyang sarili. Pakatapos, ni-check ni Ronald kung nahinga pa. Nung napansin niyang nahinga pa si Evelyn, inutusan niya si Joanna. "Kumuha ka ng kutsilyo." Imbis na maawa siya sa kanyang ina, sinunod niya ang utos ni Ronald. Tinanggalan nila ng karapatang mabuhay si Evelyn. Matapos ang krimen, di umano ay 2 oras pa nilang pinabayaang nakatiwangwang ang bangkay. Pakatapos, binalot nila ito sa kumot. Dahan-dahan nila itong hinila patungo sa septic tank sa likod ng bahay. At doon itinapon. Tinapon din nila sa septic tank ang mga ID, ATM card, at ilang personal na gamit. Pagkaraan nito, bumili si Ronald ng buhangin, graba, at semento sa hardware. Pag-uwi niya, nakita siya ng mga kapitbahay. "Utoy, para saan yan?" "Sisimentohan ko lang yung septic tank." Kinagabihan, pag-uwi ni John, nasaan si nanay? "Nasa Singapore. Sinundo ng mga kabashmate niya nung high school. Biglaan." Si Evelyn yung tipo na magpapaalam kahit pupunta lang sa palengke. So napaisip si John like, Singapore? Agad-agad? Pero sige, hinayaan na lang muna niya. Lumipas ang ilang araw, may napansing kakaibang amoy si Joanna. At alam nila nagmumula yun sa septic tank. Sinubukan ni Ronald na takpan to sa pamamagitan ng pagdagdag ng semento. Yun nga lang, paglipas pa ng mga araw, sa halip na mawala, ay lalo pang tumindi ang amoy. Kaya paulit-ulit niyang pinatungan ng semento ang takip ng septic tank. Paglipas ng 2 buwan,
Ginamit ni Joanna ang social media account ng kanyang ina upang batiin si John ng belated happy birthday. Layunin nilang mapaniwala si John na buhay pa ang kanilang ina. Natuwa naman si John at nakiusap siyang makipag-video call. I guess si Joanna, what the f***? Anong gagawin ko dito? So nagdahilan tong si Joanna. May inaraw ang signal, busy siya, or sa susunod na lang. Paglipas ng 2 taon, paminsan-minsan ay may masamang amoy pa rin na lumalabas mula sa septic tank. Kaya tuloy pa rin si Ronald sa pagdagdag ng semento. At minsan pa nga, naabutan siya ni John. So tinanong niya, ba't mo sinisemento ulit? Si Ronald naman, utos ni Nay, prepare ko daw. Talagang ginagamit nila ang pangalan ni Evelyn para mawala ang pag-aalala ni John at mapaniwala na buhay pa ang kanilang ina. Yun ang akala nila dahil hindi pa din nawawala ang pag-aalala ni John sa kanyang ina. Nagtataka si John kasi 2 taon ang lumipas pero wala malang ipinopost na larawan si Evelyn tungkol sa sinasabing pagpunta nito sa Singapore. At lalo pa siyang kinutuban nang mapansing tila walang pag-aalala si Joanna sa kanilang ina. At nung minsan tanungin niya si Joanna, Joan, hanapin na kaya natin si Mama. Kuya, wag na. Wag na nating hanapin si Mama. Kung nasaan man siya ngayon, sigurado masaya na siya. So eto na nga. Ramdam ni John na meron talagang mali. Kaya nagtanong-tanong na si John sa mga kumare ni Evelyn kung totoong may sumundo gaya ng sinasabi ni na Joanna at Ronald. So, BAM! Nalaman niyang hindi pala totoo ang pinagsasasabi ng dalawa. Kaya noong July 2018, inireport ni John sa mga otoridad na nawawala ang kanyang ina. Kinausap din ni John si Joanna. Sinabi niya na alam niya nagsisinungaling sila dahil nakausap na niya ang mga kaibigan ni Evelyn. Sa kasamaang palad, pinanindigan ni Joanna na nasa Singapore si Evelyn. At upang suportahan ang kanyang sinasabi, muli niyang ginamit ang social media account ng kanilang ina at nagpadala siya ng mensahe kay John. Dahil dito, napaniwala niya si John at maging ang mga otoridad. Paglipas ng 1 taon, naghiwalay si Joanna at Ronald at parehong umalis sa bahay. Nagawa niyo pa maghiwalay. Tinanggalan niyo ng karapatang mabuhay yung taong nag-aruga sa inyo, tapos maghihiwalay lang pala kayo? Pero I guess, sa isip ni Ronald, sa wakas, malaya na ako. Pwede ko nang kalimutan ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. No more dagdag semento sa septic tank. Kaso, July 2020, naisipan ni John na iparenovate yung kusina ng bahay. At damay dito yung septic tank na ilang beses tinapala ni Ronald. So tinibag to ng mga workers. Pakak! Nahirapan sila kasi sobrang kapal ng pagkakasemento. Nang mabutas ang sementong takip, sinalubong sila ng masangsang na amoy. Tinibag nila yung natitirang bahagi upang malaman kung ano ba yun. Ang unang lumitaw, yung mga gamit ni Evelyn. Sa puntong ito, kabado na si John. Pakatapos, tinawagan ni John ang mga otoridad. Ramdam na niya na ang masangsang na amoy ay maaaring nagmumula sa bangkay ng kanyang ina. Itinuloy ng mga manggagawa ang pagtibag. At kalaunan, lumitaw ang isang parte ng bangkay ni Evelyn. Nang sabihin ito kay John, wala siyang nagawa kundi umiyak. Hindi niya magawang tignan dahil hindi niya kayang makita ang nangyari sa kanyang ina. Muling hinarap ni John ang kanyang kapatid. Sa puntong iyon, wala nang nagawa si Joanna kundi tanggapin at aminin ang nagawang krimen. So, badang! Inaresto si Joanna at inaresto din si Ronald. Ito ang mugshot nila. Nang hingi ng statement ng dalawa, ayon kay Joanna, pinilit at inutusan lang siya ni Ronald. Tinakot din umano siya ni Ronald na kapag nagsumbong siya, ay isusunod nito ang kanyang kuya na si John. Ayon naman kay Ronald, hindi niya pinilit si Joanna dahil pareho nilang plano na patayin si Evelyn. Gayunpaman, sa trial, pareho silang guilty. At 20 to 40 years silang mag-check-in sa kulungan. Nangyari to sa Cavite, so shoutout sa mga Caviteño. Kung umabot ka dito sa dulo, maraming salamat. At kung may gusto kang i-cover ko na crime story, huwag kang mahiya. I-comment mo na yan. Makikisuyo po. Papindot naman ng like at subscribe button. Malaking bagay yan para sipagin pa akong gumawa ng ganitong klaseng video. Salamat! See you sa susunod na video!